Isang karaniwang Miyerkules ng madaling araw sa maliit na kubo, nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero sa bayan ng San Roque. 3:00 pa lang ng umaga, pero gising na si Elias, isang 16 na taong gulang na binata na nasa ika-4 na taon sa high school. Ang araw niya ay hindi nagsisimula sa pagre-review ng aralin, kundi sa mabigat na gawain. Sa loob ng madilim at nanlilimahid nilang kusina, makikita sina Aling Celia, ang kanyang nanay, at si Tatay Ben. Sila ay naghahanda hindi lang para sa trabaho sa bukid, kundi para rin sa pagpasok sa klase ni Elias. "Sige na Elias, inumin mo na tong kape. Kahit yan lang, mainitan man lang ang sikmura mo. Wala talagang natira sa kinita namin ng nanay mo, walang kaipapamasahe," ang sabi ni Aling Celia habang iniaabot ang isang basong kape na may konting asukal. "Ang sakit isipin na wala akong maiabot na kahit barya man lang para sa'yo." Niyakap ni Elias ang kanyang ina. "Ayos lang po, Nay. Sanay na po akong maglakad. 3 oras lang naman po. Ang mahalaga, makarating ako sa klase bago mag-7:00. Si Tatay Ben, napayuko na lang. Ang sakit na makita ang anak na naglalakad ng milya-milya ay mas mabigat pa sa mga sakong bigas na binubuhat niya. "Anak, di mo kailangang maging top sa eskwela. Ang mahalaga ay makatapos ka. Kahit yung passing grade lang, sapat na. Baka magkasakit ka pa," payo ni Tatay Ben, pero alam niya na hindi makukumbinsi ang anak. "Hindi po, Tay. Sabi niyo, ang tanging kayamanan natin ay ang edukasyon ko. Kaya kailangan kong maging top 1. Ginagawa ko to para sa inyo," tugon ni Elias. Nagsimula ng maglakad si Elias. Sa madilim na kalsada, habang tinatahak ang masukal at maputik na daan, ang taming ilaw niya ay ang buwan at ang mga bituin. Ang kanyang isip ay walang tigil na nagtatrabaho. "Kailangan kong maglakad ng mabilis. Pag naabultan ako ng init, mas mahirap. Pero paano kaya ako kakain mamaya? Walang laman ng tiyan ko. Kahit sana, pamasahe man lang para makatulog ako sa jeep at makapag-ipon ng lakas." Napahawakan siya sa dala niyang supot ng plastik na may lamang pinagsamang kanin at asin na halos hindi makain dahil sa lamig. Tahimik lang siyang sumusunod sa dikta ng pangangailangan. Ang tanging nagbibigay ng pag-asa ay ang diploma na nakikita niya sa dulo. Pagdating ni Elias sa San Roque National High School, basang-basa na ng pawis ang kanyang uniporme. 7:00 at halos walang naubos na oras. Sa banyo, lihim siyang naghuhugas ng muka at nagpapahangin. Dito, nag-iisa siyang nakikipag-usap sa sarili. "Elias, tibayan mo ang loob mo. Kakayanin mo tong gutom. Isipin mo na lang ang mga libro. Pag nagutom ka, magbasa ka. Hindi ka pwedeng bumagsak. Ikaw lang ang pag-asa ni nanay at tatay." Sa kanyang klase sa math, makikita sina Jojo at Mike na laging nakaupo sa likuran at ginagawang libangan ng buhay niya. "Hala, tignan mo nga yan, Jojo. Amoy pawis na naman si Elias. Parang kakagaling lang sa pag-araro ah. Bakit hindi mo na lang itago yung sapatos mo na butas-butas?" ang may pangungutyang sambit ni Mike. "Correct. Hoy Elias, pumasok ka na lang sa bahay namin mamaya ah. May damo kaming ipapatabas. 50 pesos din yun. Sayang din yun. Mahirap lang kayo, di ba? Magtrabaho ka na lang kaya kesa mag-aral." Si Elias nakayuko lang at pinipilit mag-focus sa lecture ni Gining Ramos. Ramdam niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura, pero mas mabigat ang panginsulto. "Sino bang may gustong mag-aral na lang, Jojo? Kung kaya kong magtrabaho, bakit hindi? Pero kailangan kong pumasa," tanong ni Elias sa sarili, ngunit hindi niya ipinarinig. "Natural, ikaw! Sino pa ba? Bawas-bawasan mo kasing pagtingin sa langit. Baka akala mo may perang mahuhulog. Magsasaka ka lang," ang sagot ni Jojo. Si Gining Ramos, ang kanyang guro, ay nakaramdam ng awa at galit. "Elias, lumapit ka muna.
Halika, dito ka sa tabi ko mag-aral. Ang may pagmamalasakit na tanong ni Gining Ramos. Alam kong maihirap, pero wag mong hayaang sirain nila ang pangarap mo. Salamat po, ma'am. Hindi ko po sila papansinin. Gagamitin ko po ang galit at gutom para mag-aral palalo. Ang mahinang sagot ni Elias. Isang hapon, pagkatapos ng klase, naglalakad na naman si Elias pauwi. 4:00 na at kailangan niyang umabot sa bahay bago lumubog ang araw. Habang nagpapahinga sa ilalim ng isang puno sa gilid ng kalsada, napansin niya ang isang magarang SUV na tumigil. Bumaba ang isang babae. Ito si Sofia Reyes, isang college student na graduate ng UP Diliman bilang cum laude at nag-aaral ng law. "Hello, kuya, mukhang pagod na pagod ka. Saan ka galing?" Ang magalang na tanong ni Sofia. Nagulat si Elias. Ito ang unang beses na kinausap siya ng isang mayamang tao na may respeto. "Sa school po, uuwi na po ako." Sagot ni Elias habang pinupunasan ng pawis. "Taga saan ka ba? Mukhang layo ng lalakarin mo ah. Bakit hindi ka sumasakay?" Tanong ni Sofia, napansin ang luma niyang sapatos at payat na pangangatawan. "Wala po akong pamasahe. Hindi rin po ako binigyan ng baon ng nanay ko. Ginawa na lang namin pangkape ang budget." Paliwanag ni Elias nang walang halong hiya. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Sofia. Naalanan niya ang sarili niyang kahirapan noong bata pa siya bago siya umasenso. "Kahit sa panagarap lang, gusto kong sanang makita ang unibersidad na papasukan ko." Ang bulong ni Elias sa sarili. "Gusto kong sanang makita kung saan nag-aaral ang mga taong may baon." Biglang tumulo ang luha ni Sofia. "Elias, naririnig ko ang pangarap mo. Huwag bang tumigil? Alam mo bang naghahanap ako ng estudyanteng tutulungan? Nakikita ko ang sarili ko sa'yo." "Tulong po? Paano po?" Tanong ni Elias, hindi makapaniwala. "Ang pangalan ko ay Sofia Reyes. Dito ako lumaki at nagtapos ng college sa Maynila bilang cum laude. Nakikita ko ang potensyal mo. Ayokong ang pangarap mo ay masira dahil lang sa 3 oras na lakad at isang basong kape. Hindi yan magiging hadlang." Hindi po ako makapaniwala." Halos hindi makahinga si Elias. "Hindi lang magkakaroon ng allowance at pamasahe araw-araw, Elias. Bibigyan kita ng full scholarship sa kahit anong universidad na gusto mo. Kasama na ang tirahan sa Maynila. Hindi na kailangang maglakad o magutom. Ang kapalit lang, makapagtapos ka at wag na wag kang susuko." Umupo si Elias at wakas, nagawang niyang umiyak. Ang dating tahimik na estudyanteng nakikipaglaban sa putikan at gutom ay nabigyan ng liwanag na matagal na niyang hinahanap. "Salamat po, Sofia. Hindi ko po yan kakalimutan." Ang sabi ni Elias habang hawak-hawak niya ang kamay ni Sofia. At iyon na ang naging simula ng pagbabago sa buhay ni Elias. Ang aral ni Elias, ang kahirapan ay hindi hadlang sa pangarap at minsan ang bida na tutulong sa iyo ay darating sa pinaka hindi mo inaasahang sandali.